namamangha sa'yo sa pangangailangan ng puso'y kinalingan mo. Hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig, awitan ka ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Inaalala ang biyaya't kabutihan mo, O Diyos, muli akong namamangha sa'yo sa pangangailangan ng puso'y kinalingan mo. Hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig, awitan ka ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang buhay ko'y pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli, naririto po tayo sa ating prayer time every Friday, 7 o'clock. So, nawa po tayo ay nakikiisa at nagbibigay po ng oras at ng panahon. Amen? So sa umaga pong ito, or rather sa gabi pong ito, tayo po ay muling dadako sa ating prayer time.
tayo po ay sama-sama pong manalangin. Thank you Lord. Salamat po sa muling pagkakataon na kami ay magsama-sama na manalangin. O Diyos, even Lord in this platform, Panginoon. Hayaan mo ang aking mga kapatid ay patuloy na hipuin mo at mangusap ka po sa bawat isa. At ang aming mga puso ay nandoon ng pagkakaisa at pananampalataya, O Diyos, sa pananalangin. Maraming pong salamat sapagkat alam po namin na kapag kami po'y nananalangin ay ginagawa po namin ang kalooban mo. Lord, ibinagkakatiwala po namin ang gabing ito at ang pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Tayo po ay muling naririto upang paalalahanan po tayo ng salita ng Panginoon. Amen. So, saan man po tayo naroroon sa ating tahanan o ano man ang ating ginagawa, nawa po tayo po ay may oras at tayo po ay naglalaan ng oras para po makinig at makiisa po sa ating panalangin. So, ang akin pong nais na ibahagi sa gabi pong ito is heart change because of our prayer life. Amen. Yung puso po natin, sabi nga, kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, hindi siya ang nababago natin ng puso, kundi tayo po ay malaki po ang effect, malaki po ang binabago nito sa ating pong mga buhay kapag ating pong pinapractice ang pananalangin. Amen. So, una po, gusto ko pong ibigay 3 punto po ang nais ko pong i-share sa title po ng ating pag-aaralan sa gabing ito, Heart Change because of our prayer life. Amen. Yung puso raw po natin ay nababago dahil po sa ating buhay pananalangin. So, una po, sabi po doon, prayer aligns us. Amen. Kanino po ina-align? Kanino po nililinya? Ito po ay nililinya sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Sabi po, let me read. Sabi po ng Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will, His good, pleasing, and perfect will. Amen. We always quote this verse na wag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito, bagkos ay tayo po ay renew our mind by His word. Amen. Of course, as we are praying, kapag tayo po ay nag-a-approach sa trono ng Panginoon, nandoon po na kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, tayo po ay nananalangin. That's why, when we are praying to God, we align our life, we align our heart. Nililinya po natin ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon. Amen. So, halaga po o napaka-importante ng panalangin. Hindi po tayo magsasawang paulit-ulit po nating sabihin yan sapagkat yun po yung ating prayer life sa Panginoon. Sabi nga ito, it's like pusod daw po, para siyang oxygen, para kumbaga pusod po natin nakakonekta sa Panginoon ang ating panalangin. So kapag tayo po yung nananalangin, dito po ay nakikita po natin ang kalooban niya. Di po ba dito po ay nangungustap siya, at kapag dito po kapag tayo nananalangin, ipinakikita ng Diyos kung ano po ang mga bagay na dapat nating itatwa, dapat nating alisin sa ating buhay at dapat nating gawin sa ating buhay. As we align ourselves into prayer, di po ba, at in His Word ay nare-reflect po natin. Nakikita po natin doon yung mga bagay na hindi natin dapat tangkilikin at mga bagay na kailangan naman nating i-practice. Kahit ang Panginoon po ay nangungusap. Amen. So with that, ay dapat po pakita natin yung kahalagahan ng ating panalangin. So we keep on praying so that our life will be aligned in God's will. Mahirap po kapag ang buhay natin ay hindi nakalinya sa Panginoon. Magkakagewang-gewang. Sigurado po na hindi maganda ang magiging resulta. That's why we are praying, because we want our life to be aligned in God's will. Kaya nga sabi niya, di po ba, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you want and it will be given to you. Ito po yung magaganap lang if we keep on practicing, ang ating buhay ay naka-abide sa Panginoon, naka-align sa Panginoon. So, with that, ang prayer po ay napakalaki po ng
role ng prayer. Of course, prayer with meditation of His Word. Amen? Pangalawa po, mga mahal na kapatid, prayer ignites us, no? Yung kumbaga nagpapa-init, kumbaga kung nanlalamig ka, ito ay kumbaga yung pananampalataya ay binubuhay niya, ini-ignite ng ating panalangin. Kaya tignan nyo, ang kaaway, ang laging tukso sa mga anak ng Diyos ay huwag manalangin or gagawa siya ng mga hindrances not to pray. Tatamarin ka, matutulog ka na lang or hindi ka mag-pray. Kaya po sabi, pangalawa, na kapag tayo po ay nananalangin, it ignites us. Tayo po ay binibigyan niya ng init ng inspirasyon ng magpatuloy na mag-apoy sa Panginoon. Ano po ang sabi ni Jeremiah chapter 20 verse 9? But if I say I never mention the Lord or speak in His name, His word burns in my heart like a fire. It lights a fire in my bones. I am worn out trying to hold it in. I can't do it. So, sabi po ni Jeremiah, kapag daw hindi niya i-mention, hindi niya sasabihin o babanggitin o hindi niya tatawagin ang Panginoon, ay ito ay nagbibigay sa kanya ng, kumbaga, hindi siya mapakali, hindi pwedeng maganap yun sa kanyang buhay. Kaya kailangan i-mention niya that he will call upon the name of the Lord, sapagkat kapag hindi niya ginawa ang pananalangin sa Panginoon ay ano po sabi sa loob niya, sa loob ng kanyang kalooban ay nanghihina siya, he worn out, at ito raw po ay hindi niya kayang gawin, na hindi niya i-mention ang Panginoon, na hindi siya tumawag sa Panginoon. Nawag, ganito tayo, no, na kapag hindi lang natin na-mention ang Panginoon sa buong maghapon, di tayo nakapanalangin, di tayo nakadulog sa Kanya, di tayo nakapagpasalamat sa Kanya, ay nanghihina tayo or parang iba. Because nawa ang pagpapasalamat sa Panginoon, ang pananalangin, ang pagbasa ng salita niya ay maging lifestyle na po natin. Amen? So, yun po yung pinahayag ni Jeremiah. Lord, hindi ko nakikita ang sarili ko na hindi kita minimension, hindi kita tinatawag, hindi ako nananalangin, hindi ako nagka-cry out. Nawag ganun po ang bawat sa atin. With that passion, because Jeremiah knew na kapag siya ay tumatawag sa Panginoon, nananalangin, the more sa kanyang kaloob-looban, ay nag-aapoy ito. Kaya nga siya yung nagsabi, di po ba, that He has a plan for you. We always quoting that verse in Jeremiah 29, that God has a wonderful plan for you, and His plan is not to harm us, but to give us hope and a future. Sinabi pa yun ni Jeremiah, yung words na yon from God, yung during the time na ang Israelita ay hindi maganda yung hindi maganda yung kaganapan sa kapaligiran, negatibo lahat, parang may war, may tagutom, pero Jeremiah ay pinahayag niya po yun. Bakit? Sapagkat alam po ni Jeremiah na wala pong imposible sa Panginoon. Amen. It's only our heart, it's only our faith to Him ang nagiging dahilan para inside of us, tayo po ay manlamig, tayo po ay manghina. But it's not God, hindi po ang salita niya, because His word never change. Amen? He is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago. Only the media, only the world ang nagbibigay sa atin ng panghihina sa ating loob if we keep on entertaining kung ano po yung sinasabi ng mundo. That's why we let the word of God and let our prayer life ignite us. Katulad po ng in-express ni Jeremiah, hindi niya ito kayang gawin na hindi man lang i-mention, tawagin ng Panginoon. Ayun, bagkos yun ang nagiging dahilan para panghinaan siya kapag hindi niya ito nagagawa. Nawag ganun tayo, no? Na talaga pong nakakonekta tayo sa Panginoon, na wag po tayong sinasabi nga na religious people na kinakailangan mo lang mag-pray kapag sa loob ka ng church, kapag Sunday, kapag kumakain, pero pagka normal day lang ay parang it seems like hindi mo kasama ang Panginoon. It seems like wala ang Diyos sa iyong tabi. Tandaan po natin,
God is always there. Kaya nga po si Joseph ay hindi po niya nagawang magkasala sa Panginoon. It is because he is God conscious. He know that God is with him always. Kaya sabi niya, hindi ko po magagawa ang kalapastangan na yan dahil meron pong nakatingin na Diyos, no? In a way, yun yung sinabi niya po sa babae na nagtutok sa kanya. So, nawag ganun tayo that we are aware that God is with us always in every season of our life, na kahit may pinagdadaanan tayo, hindi tayo nag-iisa dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? And then the last one, why our heart change because of our prayer life, it is because prayer grows us. Amen? Ito po yung nagpapalago sa atin. Di po ba merong circle yung dapat ay balance yung Christian life? May witnessing, may reading the word, may fellowshipping, may testimony, at nandoon po yung prayer life. Amen? Na, kumbaga, para siyang isang circle na yun yung gulong na kailangan ng complete nandoon. At kapag nawala yung prayer, ay hindi po gugulong, hindi po magiging kumbaga balance ang ating pong Christian life. So, napakahalaga po. Part of our growing up is our prayer to God. Amen? We know na ang panalangin ay hindi na nililimitahan na tayo ay nakaluhod sa ating kwarto. We can speak to God while we are walking. We can speak to God while we are cooking. Di po ba? Ano man ang ginagawa natin? Ano man ang ginagawa natin? He wants na maging parte siya ng buhay natin sa lahat ng oras, mga mahal na kapatid. Let us not be like a religious people na dun mananalangin ka lang kapag sinasabing, prayer time na, o kapag sa loob ng church, or aware ka lang na kinakausap mo lang ang Panginoon kapag kahain, kapag meron kang ipagpapasalamat, or meron kang hihihingi ng tulong. God wants to be involved in our life. So if we practice that, kapag ito po ay kinakapamuhay natin, yun po ang dahilan kaya nag-grow tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon. Tandaan natin, our relationship with God is based not in religious way, hindi ritual, but into yung relationship. Sabi nga ang ating Panginoon ay relational. He wants na kasama natin siya sa lahat ng parte ng ating buhay. Kaya the last verse that I want to share is in Psalms 85 verse 8. Sabi dito, I will listen to what God the Lord says. He promises peace to His people, His faithful servants. Amen. Sabi po ni David, I will listen to what God the Lord says. So, paano po natin magagawa yan? If we are praying to God. Amen. Kapag tayo po'y nananalangin, hindi lang tayo nagsasalita. Dapat ang Panginoon ay pinakikinggan natin. So, yun yung dahilan, yun yung isa sa effect ng prayer. Tayo po'y nag-grow, tayo po'y lumalakas. Tayo po ay nagkakaroon ng kalakasan sa ating faith, no? Pinatitibay niya ang ating kalooban, pinatitibay niya ang ating pong pananampalataya, ang pagharap sa buhay na ito, because yun po ang isa sa kumbaga standard ng Panginoon. For us to grow, we have to pray. Amen? Hindi tayo mag-grow ng sarili nating sistema. We have to submit to the way of God. And the one way of God na tayo mag-grow is for us to pray. Amen? Hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating sistema. Kaya nga po ang tao'y napapalayo sa Panginoon dahil gumagawa siya ng sarili niyang sistema. Kaya nga po si Adan or Eva at Adan ay nagkasala dahil they follow their own rules. May rules na ang Panginoon na nilagay. Kaya ang tao po, kapag gagawa po talaga siya ng gusto niya lang, ng ways niya lang, ay wala po yun. Why? Because ang Panginoon dapat tayo magpasubmit sa Kanya, sapagkat siya po ang gumawa sa atin. Kaya ang tao ay napapahamak dahil hindi siya nagsasubmit sa Panginoon. Kung pag sinabi ng Panginoon right, magli-left. Pag sinabi ng Lord left, magra-right. Kaya po, tignan po natin ang ating buhay. If we have
that kind of obedience sa Panginoon. And we know it's all by His grace. Hindi po natin, ako po personally, hindi sabihin, hindi, lahat talagang obedience ako sa Panginoon. Of course, it's always a process. The thing is, we always have to submit to the Holy Spirit. We have to learn to listen to Him. Through our prayers. Amen? And prayers, katulad po na sinasabi ko, it's not religious way. Hindi lang tayo nananalangin sa loob ng church. But every day, every moment of our life, we can speak to God like a friend. Amen? Hindi yung in a way parang, Panginoon, nandiyan ka, banal na banal. Of course, dapat kapag nakikipag-usap tayo sa Panginoon, may respect. Pero, let us speak to Him also as a friend, na nandiyan siya. At siya yung friend na good friend, na He is always willing to help, is always willing to listen, is always willing to na ipakita at ipadama sa atin na hindi niya tayo iniiwan. He is a faithful friend, He is a faithful God, He is a faithful Master. Kaya po, ang panalangin ay napakasarap at nawa po ay maging creative tayo sa ating prayer. Of course, it's the leading of the Holy Spirit. Mahalaga lang magpasubmit tayo sa Kanya. Amen? Kaya po, ang prayer po ay masarap, exciting. Huwag po natin gawin na parang tingnan natin na obligasyon. Patignan po natin na nandoon po na we are enjoying. Why? Because our God is enjoying our presence. So, I know every time we come to God in prayers, saan man tayo naroroon, ano man na ating ginagawa, we can include Him and we can speak to Him. Amen. Hallelujah. Kaya po, yun po yung ating prayer life nawa. Maging fruitful, maging, wag mong gawing boring yung prayer. Kasi tingnan nyo po ang Panginoong Yesus kapag siya nakikipag-usap sa Ama, lahat ay ine-express niya, lahat pinagkakatiwala niya, lahat ang ginagawa niya, every step of His way ay nandoon ang kanyang pakikipag-communicate sa Ama. So, ganun din po tayo. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng great example. So, let's do it. Amen? Tayo po ay manalangin. Panalangin po natin ang ating mga kaibigan, ang ating bansa, ating mga mahal na pamilya. Huwag tayong magsasawang manalangin. Amen? Lapit natin sila sa Panginoon. Ganon din ilapit natin ang ating mga sarili. Hallelujah. That's part of ng ating pong pag-grow up sa ating Panginoon. Amen? Tayo po ay manalangin.
Ama, salamat sa pagkakataon pong ito sa aking mga kapatid na nakiisa, nakinig. Lord, tunay na binabago mo ang aming mga buhay at isa po dito ay ang sa pananalangin. Marami kang ginagawa, marami kang sinasagot, marami ka pong nilalagay sa aming puso if we just learn to listen. Lord, aking mga kapatid at ang bawat isa sa amin, Lord, ay tunay na turuan mo na maging malalim sa aming pananalangin. Hindi lang namin tinitignan ang prayer religiously, but Lord, that we enjoy it because ikaw na aming Diyos na tinatawagan ay you want to be involved in our life. Lord, salamat po. Patuloy mo pong pagpalain ang aking mga kapatid na wherever they are, sa ibang bansa man, sa ibang lugar, o ano man ang kanilang ginagawa. As they listen, as they Panginoon na nakipag-isa, Panginoon, sa panalangin. Lord, bless mo po sila, ang kanilang pamilya, O God, ang kanilang trabaho, ang kanilang pag-aaral, ang kanilang business. Lord, i-bless mo po, O Diyos, ang aking mga kapatid, ang iyong mga anak na ito. Bless mo po ang aming bansang Pilipinas, ang Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you, Lord, that the Philippines is for you, Lord God. And Panginoon, patuloy kang maluwalhati sa aming bansa. Gagamitin mo ang aming bansa to the fullest, O God. Bago ka dumating, you will use mightily the Filipino people. At alam namin magaganap ito sapagkat pagpapalain mo ang bansang Pilipinas at ang resources nun ang gagawin mo upang ang mga Pilipino ay mangalap, Panginoon, sa ibang bansa at ipahagi ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa lahat ng tao sa mundo. Father, we thank you. Saan mang larangan mo kami nilagay, hayaan mo patuloy kaming lumago doon. Higit sa lahat ay patuloy kaming lumago sa aming pananampalataya sa iyo. At yon, Panginoon, ay napakalaki ng involvement ng aming buhay pananalangin. Salamat po sa aking mga kapatid na nakiisa. Salamat po, pinagpala mo ng bawat isa. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa iyong salita na hindi nagbabago. Thank you, Holy Spirit, for you are with us always, O God. At salamat po, Panginoong Yesus. Hallelujah. Father, we declare your blessing. We declare, Lord, your glory sa buhay po ng bawat isa. And patuloy, O Diyos, na ikaw ang magpalago at magpalakas ng aming mga pananampalataya. May the love of the Father and the blessing of the Son, our Jesus Christ, and the manifestation of your holy, blessed Holy Spirit be upon us now and forever. And everybody say amen and amen. God bless everyone. Patuloy po tayong lumago at tumatag sa ating pananalangin sa ating Diyos na buhay. God bless everyone.